Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito po kami ngayon sa Eat Ons Coffee. So, pag wala kayo nito, pumalit kayo ng sa inyo. Kaya, meron pong katanungan na inilalantad dito. Nilalantad. Ito ay galing kay Sister Bibelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Ano po ang hukom kapag nagdugtong ang saf ng kababaihan at kalalakihan dahil sa hindi naman sinasadya? Naabutan na po ng oras ng sala. Mana, yung ikama. Okay. Dito po sa Masjid Al-Haram. Sa Masjid Al-Haram. Oh, Jazakallah khairan. okay. Okay, shout out sa ating minors na si Sister Bebelin, mashallah. Isang masugid na mag-aaral, mashallah, tabarakallah. Okay. So, actually, basically talaga, ang bawal talaga magdugto ang saf ng babae at sa kanang lalaki. Kaya nga, ang kababaihan ay nasa likod ng kalalakihan. At ang pinakamainam na posisyon para sa mga kababaihan o na, kumbaga, na saf ay yung pinaka-huli. Okay? But, sabi nga sa kaida, in every rules, there's an exemption. Sa bawat pamantayan, meron tinatawag na exemption. In-exempt dito ng mga scholar ang kalagayan ng haram. Kalagayan ng haram sa Masjid Al-Haram. Kasi sa Masjid Al-Haram ay hindi maiwasan dahil sa dami ng tao. Okay? Dahil sa, syempre, kaya nga't makikita mo, pag nagtatawaf, halos magkahalo yung babae sa kanyang lalaki. Kapag nagdarasal, halos magkapantay yung lalaki sa kanyang babae. Kasi hindi talaga maiwasan yun. Diba? Kaya nga, actually, makwento ko yung pangyayari na personal na pangyayari nung yung Hajj. During the Tawaful Wada, o kaya Tawaful Ifada, o Tawaful Hajj. Ganito? During the Tawaful Hajj, nagtatawaf kami, no? So, alam natin kung gaano kadami ng tao sa ganong oras, no? Yung panghuling tawaf na, especially Tawaful Wada, pamamaalam. Habang nagtatawaf kami, inabutan kami ng sala. Eh, syempre, hindi ka na pwedeng lumabas, sobrang na kasi pag maglalakad ka, ganun kadalo pag naglalakad parang robot. Saan tayo? Kanan? Ganon? Ganon yung sa sobrang dami ng tao, hindi mahulog ang karayom. Ang dami ng tao. Saan tayo? Tapos ang ganawa ngayon, napunta kami ng sala. Tapos, siyempre, halo-halo na. Sa harapan namin babae, wala nang space para ikaw magruko o kay magsujud. Wala. Kapag may wudu ka sa oras na yun, magsala ka talaga na nakatayo. Tapos, pag ganyan mo, puwit na babae yung puwit na babae yung tinatawag na pagsusujud ka. Kaya kailangan in control, no? Ganun ka lang sa ganyan. Tsaka, hindi mo na maiisip nga yung mga, kaya nga yung sitwasyon ng haram, especially pag naka-ihram yung mga tao, parang, di ba, kinukumpara yan sa sitwasyon ng araw ng paghuhukom. Di ba? Dahil sa busy yung mga tao sa pag-iwa ng ibada, hindi na maiisip niya kung sino yung nasa harapan niya, sino yung nasa likuran niya, kaliwat kanan niya. Di ba? Sa araw na po, ganun din. Hindi mo na maiisip kung kung paano mo kasi nakahubot-tubad na sa araw ng paghuhukom. Hindi mo na maiisip kung gaano kalaki at gaano kaliit yung espasyo. Kaya tulad sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah, paano kami mga kababayan sa mga araw na yaon? Di ba? Paano kami mga oras namin? Sabi niya, Aisha, sa oras na yun, hindi mo na maiisip kung sino yung mo, bago sa isipin mo paano may sigan sarili mo sa araw na yaon. So, similarly, ganun mga kapatid. So, in-exempt yan ng mga scholar kasi hindi maiiwasan. Kaya nga, kapag nagsala ka katabi yung babae, si mother, kasi nga walang option. Okay, walang tinatawag na option. At the same time, tulad ng pagdaan ng mga, di ba, basically, pag wala tayo sa labas tayo ng haram, di ba, hindi ka pwedeng dumaan sa harapan na nagsasala. Pero sa ganung kaso, pag dumaan yung tao sa haram, ay no choice. Hindi mo pwedeng harangin yung mga dumadaan.
Di ba? Oh, hindi mo talaga hindi talaga sabihin natin out of control yung mga tao. So yun mga exemption. Kaya pag nagdugtong, di na sinasadya, syempre dahil sa kadahilan, dahil sa sitwasyon, wala itong problema. Still tanggap pa rin yung tinatawag na pagdarasa at walang pagkakasala yung mga tao sa ganung kalagayan. Kasi ang kalagayan, sitwasyon ay exempted sa rules, no? Ang lugar ay exempted sa rules. Okay? So yun. So wallahu alam bisawab na. I do. Na? Wala na po, Your Honor. Shukran, jazakallahu khair.